ni Mayor doon sa mga plastic. Kung hindi man sa plastic, doon po sa pinaka-box. Anong ginawa ni Duterte? Tanggalin yung mga mukha nyo dyan. O, hindi nakalagay lang doon, DSWD. Totoo? So, yun. Ano pa ang isa sa mga nagustuhan natin dyan? Yung pang sa anti-corruption pa rin. Sa anti-corruption po natin dyan is sa panahon ni Duterte, ang dami niyang binibito. Ang hirap na hirap yung mga congressman mag-insert. Hirap sila mag-insert doon sa mga project, pero ngayon kita natin talamak yung insertion, lalo na doon sa 2025 budget. Kaya nga yan ang pinaka-issue ngayon yung budget na yan, di ba? Kaya nga nanganak ng problemang kanilang ginawa. Ano yun? Yung impeachment complaint against kay Sara para matabunan yung issue nila sa PhilHealth at doon sa 2025 budget. So, ganun po. Dapat sana nakita nyo. So, nandiyan naman po yan sa mga videos natin na aking ginawa at in-slice. Nandito naman po yan. Ang isa pa po doon, sinasabi natin, sige, yung pagkakakitaan, negosyo. Negosyo. Ang isa sa mga pinagkakakitaan ng Pilipinas ay yung turismo. Ikumpara natin sa panahon natin ngayon, ang turismo sa panahon ni Duterte. Bagsak. Meron ba kayong napanood ngayon sa panahon ni Duterte? May mga commercials sa mainstream media, kahit sa dito sa Black App or sa YouTube, sa mga SOCMED na ipinopromote ang Pilipinas. Pero ngayon, meron ba? Wala. Diba? Pinalinis nga niya yung Boracay, pinasara niya yon. And ang gusto ng dating Pangulong Duterte noon ay muling manumbalik yung kagandahan ng Boracay at maraming ma-attract na mga turista. 'Di ba? Yung El Nido, nilinis din niya, 'di ba? Yung diyan sa may Manila Bay, nilinis niya, 'di ba? Pinagtatawanan pa nga yung Dolomites, and daming issue pa doon. Pero nakita nyo, ang ganda. Yun ang hinahanap nating pulisiya. At ang magsusulong niyan, regardless kung active pa sa politika ang matandang Duterte, yung kanyang pulisiya kinakailangang mabuhay habang tayo ay nabubuhay din at pakinabangan ng ating mga anak at ng apo natin. Sino magsusulong yan ngayon? Yung mga kandidato ng PDP laban. Dapat ang tingnan natin do sa mga kandidatong PDP laban ay hindi yung kanilang personal na background. Bakit? Sapagkat kahit anong gagaling niyang mga yan, pero ang isusulong niyan doon sa Senado ay yung kanilang personal na interes. Hindi natin uli makikita yung pulisiya na binuo ng dating Pangulo. Kaya kung inyo pong titingnan ngayon, nakabuo ng isang parang kultura o values pagdating sa politika ang matandang Duterte. Ano yun? Kung titingnan ninyo, nahahalin tulad yan dun sa Republican Party ng United States. Yung Pinklawan, matagal na, nakabuo na sila nun. Sapagkat inunti-unti po nila yan, inunti-unti nila, mga liberal yung mga yan mga liberal yan sila. Iba yung isip nila. That's why kung makikipag-usap ka dyan, talagang iba, di ba? Ano sila? May continuity ang mga pink, ang mga dilawan. Panahon ni Cory Aquino, di ba? Democracy, democratic, democrat, di ba? Panahon pa ni Aquino, nung ni Corazon Aquino na buo yung ganong isipan. At yan ang isa sa pinakamatanda na ano dito sa Pilipinas na political party, di ba? Ang alam ko naging member pa niyan yung si Ferdinand Marcos Sr. ng Liberal Party. Sila Diosdado Macapagal, pero yung kaisipang ganon, nakita nyo ang tagal. Kaya kung nakikita ninyo bakit galit sila doon sa Duterte legacy, kasi nakikita kasi ng mga liberal dito sa Pilipinas
Diba? Ipinakikita ng mga liberal dito sa Pilipinas, threat ang Duterte policy at legacy. Bakit? Sila yung tumatayong Democrat dito sa Pilipinas. Pero sa galing ni Duterte, hindi na niya sinabi sa atin na magtatayo ako ng isang political party system so umama kay sa akin. Hindi na. Tayo mismo nagustuhan natin yung kanilang pulisiya na ginawa, unwritten policy ang nagawa niya. Kaya naman, kahit sabi nga natin may pinag-aralan ka, wala kang pinag-aralan, mayaman ka, mahirap ka man, madali mong ma-identify yung sarili mo doon sa pulisiya ng dating Pangulong Duterte. Bakit? Ganun kasi yung value natin, yung values natin. Ganun yung kultura natin. Ang kultura natin, Asyano tayo. That's why, sabi ko nga sa inyo, hindi po tayo boboto at i-straight vote natin itong PDP Laban dahil sa personality. Sila Lambino, hindi ko naman masyadong kilala yan. Ang kilala ko lang dahil yung anak niya, 'di ba? Si Tony Lambino, yung 'di ba? Kung mga batang 90s kayo, nasa ang TV 'yon. Ang TV na, 'di ba, 4:30. Ando si Tony Lambino na nag-serve din doon sa nakaraang administrasyon, sa administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Sa alam ko nasa ano siya noon, nasa NEDA or nasa finance si Tony Lambino, 'di ba? Si dating secretary or USEC yata siya noon sa finance, si Lambino. So hindi natin titingnan yon. Ang titingnan natin, anong isusulong nilang pulisiya. Parang sa Amerika, 'di ba? Parang sa Amerika, kung sino yung presidente, wala ka nang pakialam dun sa vice president, winner take all kasi sa kanila eh, 'di ba? Pag nanalo yung presidente, panalo na din yung vice president. So, ganun ang tingnan natin, maging matured na tayo pagdating sa politika. Walang ibang magsusulong ng pulisiya, yung Duterte policy. Hindi yung tao kasi sabi ko nga kagabi, magkaiba po yung Duterte as a persona at magkaiba yung pulisiya. Yung pulisiya, mabubuhay ang pulisiya kahit wala na yung matanda. Diba? Walang magiging kamatayan yung pulisiya, but it evolves. Nag-i-evolve yung pulisiya batay sa hinihingi ng pagkakataon. So, yun ang titingnan natin. Kasi kanina ako bago mag-live, while I'm having my dinner, napapanood ko si Richard Hederian. Sabi niya, wag mong dalhin dito sa Maynila yung pagkadabaw mo. Doon mo lang sa Davao, ganun. Ganito, bla bla bla. Kikita nyo, ayaw nila sa ugali na ganun. Pero, ipinipilit nila yung ugali nila ng mga di umano'y mga intellectual at elitista, quote and quote, sa atin. Hindi naman ganun yung values natin eh. That's why alam nyo kaya tayo nagkakagulo dito sa Pilipinas, because of our values. The Western people, especially in the US, the Democrat, want to insist and insert their values sa ating political system. Ano yun? Halimbawa niyan, alam nyo na ako na yung LGBTQ. I'm not against LGBTQ, walang problema dyan, di ba? Transgender, pronoun, di ba? Instead na him, dapat daw they, di ba? And itatalakayin natin yan, and mahina ngayon sila. Kumbaga, sabi nga ng ibang mga nakikita ko po dito na political analyst na in favor po sa mga Duterte na ngayon sila aatake ng todo. Bakit? Mahina na sila ngayon. Bakit? Nawala yung isa sa kanilang nagbibigay